So good day mga boss. So hawak natin ngayon yung parcel. Kakadating lang nito galing kay Racing Boy dahil nag-order tayo ng parang external mic dito sa ating Osmo Action 3. So saktong sakto may lakad tayo ngayon. Pupunta tayong Bacolod at saka sa Bago din dahil magtitingin-tingin lang tayo doon ng bolt dito para kay Asyong. So matitest natin to ngayon yung external mic niya kung maganda ba yung audio quality para dito sa ating Osmo Action 3. So set up ko lang mga boss. Alright. So ayan mga boss, na set up na natin yung ating external mic na in-order kay Racing Boy. Kung nakikita nyo, meron siyang parang mic, no? Ayan, no? Tumataas-taas. So medyo mahaba lang yung kable niya. Medyo hindi pa maganda yung pagkaka-set up ko. So for testing purposes lang naman to. Try natin. Alright, so let's go mga boss. Woo! Alright, so kamusta yung audio quality natin mga boss? Malinaw ba yung pagsasalita ko? Naka open visor pa to, ano? So ayan yung audio quality niya or yung sound niya na naka open yung visor. So try nating i-close. Ayan, so naka-close na yung visor natin mga boss. So kamusta yung audio quality? Sound check, sound check, sound check 1 2 3, sound check 1 2 3. So hopefully maganda yung output or yung kalalabasan ng audio. Of course, kung maganda yung audio nito ay syempre ma-upload natin. Wait lang, hinto muna tayo saglit. Hindi ko pala nalock yung strap ng helmet natin. So medyo mahangin ngayon mga boss. Saktong sakto din sa pagtest natin ng mic sa mga ganitong klaseng environment. So yung audio gain pala nito mga boss ay binago ko rin. Yung parang default niya kasi ay +6. So ginawa ko lang munang 0 para mas maganda yung adjustment natin kung sakaling medyo mahina or medyo malakas. Grabe yung hangin ngayon mga boss, ang lakas. So naririnig pa rin ba ako? Malinaw pa rin ba yung boses natin? Sayang ano, dahil hindi umabot sa ride namin kahapon. Saktong sakto sana to, matitest din sana. Ngayon araw lang dumating. So yung kahapon mga boss ay nag-rides kami, which is yung anniversary ride ng Aerox Club Philippines doon sa La Castellana. Medyo nagka-problema din tayo sa audio nun dahil yung isang recording natin na mula sa simbahan on the way to Katuhada Spring Resort ay medyo nagloko yung audio natin doon, kaya wala tayong audio. Yun din yung medyo disadvantage kapag separate kasi yung recording ng audio kaysa sa recording ng action camera talaga. Kasi magre-record ka ng separate at saka isi-sync mo pa sa post-production. Kaya minsan mahirap din mag-sync, lalo na pag nakalimutan mong mag-set ng palatandaan na yun yung parang time para ma-sync yung audio tsaka yung video. Kaya medyo mahirap. Kaya nga mas maganda talaga kapag yung action camera natin ay may audio na kasama para sa post-production ay hindi na mahirap. Mag-i-edit ka na lang, hindi ka na mag-sync. So syempre, in-order natin to, yung external mic natin. Gaya nga ng sabi ko kanina kay Racing Boy na tested and proven na talaga para sa akin pagdating sa mga external mic ng mga action camera. Kahit anong action camera pa yan, it's either SJ Cam yan, DJI, kahit GoPro, or kahit ano pa yan. Alam ko Akaso, gumagawa rin siya eh. So marami siyang variety talaga ng mga external mic. Talagang specialty niya yung external mic para sa action camera. Yung sa SJ Cam natin ay sa kanya din ako umorder noon. So maganda rin yung output ng audio natin doon. At kahit sa GoPro natin maganda rin yung mic na binili ko sa kanya. Although syempre kailangan pa rin ng mic adapter. Yun yung disadvantage talaga kapag GoPro yung gamit. Maliban sa napakamahal ng mga accessories niya, sa mic adapter pa lang ay sobrang mahal na.
Tapos yung mga extra battery mo pa, yung mga casing mo pa. So talagang mapapagastos ka kapag GoPro yung gamit mo. Yun nga lang ay yung GoPro natin ay nagloko na. Kaya naganap tayo ng bagong camera para maipalit. Mas maganda kasi ito, medyo affordable siya. Talagang pangmasa yung presyo. Yung mic adapter niya, tsaka may kasama ng yung parang mic niya talaga na TRS, kung hindi ako nagkakamali, or TRRS. Basta ganun. May kasama na yon. So compare mo sa GoPro ay napaka-affordable ng mic setup na binebenta ni Racing Boy. So shout out kay Racing Boy para sa external mic. So ngayon ay pupunta tayong Bacolod mga boss, doon sa Ziltex Trading kung saan natin nabili itong DJI Action 3 natin. Pero hindi yung action camera yung concern natin doon or yung punta natin doon. Yung punta natin doon ay yung drone natin na DJI din yung tatak, at doon din natin nabili sa Ziltex dahil kahapon kasi mga boss nung rides namin doon sa Kaduhada ay na miscalculate ko yung lugar. So habang tayo ay nagpapalipad, meron palang sanga na nakalawit sa isang puno doon sa may gilid ng parang spring nila. So medyo pag atras ng drone natin ay nasagi yung sanga at humarurot papuntang tubig. Talagang sumisid yung drone natin. So syempre basang-basa, talagang nalubog. Buti na lang may kumuha sa ilalim at naibalik natin. Ang maganda lang doon dahil hindi nabali or hindi na damage yung propeller niya. Yung expect ko talaga ay nabali kasi nga na ano yung sanga talagang gumanon-ganon yung drone natin, at pag nung gumanon-ganon siya, diretso bagsak. Hindi na talaga na control. So ayun, medyo nakakalungkot dahil yung pinakaplano sana namin na dumaan doon sa Giant Cross ay hindi na natuloy. Yung plano sana namin talaga ay paliparan ng drone yun. So sayang, hindi tayo nakapagpalipad ng drone doon sa Kaduhada Spring Resort, at hindi rin tayo nakapagpalipad doon sa Giant Cross. Talagang miscalculated yung area. So kung kayo po mga boss ay may drone na medyo beginner pa lang, tayo hindi naman professional, beginner pa rin naman tayo Talagang hanggang ngayon ay nagpa-practice pa tayo. So kung kayo ay may drone mga boss, ay doble ingat kapag magpapalipad kayo sa mga ganun kakipot na area, lalo na pag maraming puno, lalo na yun. Kasi yun yung talagang mahirap magpalipad kapag maraming puno, kasi hindi mo alam kung may masasagasaan ba. So before kayo magpalipad ng drone mga boss ay talagang make sure na mayroong sapat na space para paliparan. I-survey nyo muna yung lugar. At suggest ko rin na kung magpalipad tayo ng drone ay sa open area talaga na walang sagabal. Pero kung gusto nyo talagang paliparan, halimbawa yung mga ganun klaseng lugar na medyo makipot, ay survey nyo mabuti yung area para makontrol nyo yung inyong mga drone. Alright mga boss, so yun lang naman. Tayo ay nandito na sa Silay. So siguro balikan ko na lang kayo mga boss kapag nandun na tayo sa Bacolod. Alright, grabe yung tambucho niyang ingay. So be right back mga boss. Woo! Alright mga boss, so kakagaling lang natin doon sa Ziltex at iniwan na natin yung ating drone doon. So kinuha lang nila yung unit na drone, tsaka yung remote, at tsaka isang battery. At wala din silang binigay na timeline kung kailan talaga mare-repair yung drone natin, kasi nga water damage yung naka-indicate doon, dahil hindi pa alam kung gaano kalaki yung damage or baka may mga parts na kailangang palitan. So i-check pa muna, at wala din silang sinabing amount kung magkano. After na lang daw pag na-check na nila, kasi bubuksan pa daw, patutuyuin pa, medyo mahabang proseso pa daw yun. So kukontakin na lang nila ako kapag kung ano yung update or kung ano na nangyari doon sa drone natin. For now ay hindi muna tayo makakagamit ng drone natin hanggat wala tayong update sa Ziltex.
At nandun na rin naman tayo. Bumili na rin tayo ng extrang SD card dahil yung SD card natin mga boss dito sa action camera ay na full agad nung nag-rides kami kahapon sa La Castellana. So yun yung pinagtataka ko, ano, bakit na full agad. Yung 128 na gig ay na full agad sa isang buong araw na rides. Actually hindi nga buong araw eh. Masyadong malaki siguro yung kinakain na memory sa ganong settings. Pero yung settings ko naman ay 2.760. Same settings din naman ng GoPro natin. Pero nagtataka ako bakit na full agad yung 128 na gig. Sa GoPro ko kasi hindi naman nangyari yun na full agad. So yun yung ano, baka may settings lang ako na kailangang palitan para mas mapababa yung kain ng memory. Alright, so tayo ay papuntang Bago City ngayon mga boss. Doon sa Daniel's Spare Parts. Titingin ako doon kung may mga bolts sila na titanium para dito kay Asyong. Kasi naghahanap din ako ng mga bolts para mapalitan na itong mga bolts natin. Kasi nga yung concept ni Asyong ngayon ay titanium na, which is yun naman talaga yung plano ko nung una pa na gawing titanium itong si Asyong. Yung mga bolts niya, yung mga sticker, parang may shades ng titanium. Before nakakita ako dun sa NADS Project Racing sa Bacolod. Kaso nung pagpunta ko ay hindi na daw available. So dalawa yung option natin. Punta tayong Bago City kasi meron din silang mga bolts doon na titanium. At sa Shopee syempre. Pero tingin muna tayo dito, baka kasi meron dito. At least nandito na, mas madali na. At kung parehas lang din naman yung presyo sa Shopee ay much better kung dito na lang. At meron pa palang isa, yung napuntahan ko din na spare parts. Hindi lang ako sure kung sa Silay or Taliisa yon. Nung naghahanap-hanap tayo ng spare parts ni Asyong ay may nakita tayo doon na ano, na isang shop din na meron silang mga bolts na binebenta na titanium. Yun nga lang ay parang paisa-isa, wala silang set. Pero mamaya daanan natin. Kanina sana dadaanan ko yun eh. Kaso nakalimutan ko, lumagpas na ako. Kaya mamayang pauwi na lang. Kung wala dito sa ano, sa Bago City, sa Daniel's, kung wala doon na available ay mamayang pauwi, dadaan tayo doon. Alright, so okay pa rin ba yung audio natin mga boss? Wala bang clipping na sound? Wala bang garalgal na sound? Pero feeling ko wala naman eh. Racing Boy to na products eh. Sigurado wala yan. Tested and proven na nga eh. Alright, nagugutom na ako. Doon na lang siguro tayo mag-lunch sa Bago City. Hanap tayo doon ng makakainan. Or baka pwede rin doon sa Bantayan Park, yung pinuntahan din natin before. Kaso medyo malayo-layo na yun sa pupuntahan natin eh, na Daniel's. Hanap na lang tayo ng kainan doon siguro na malapit para diretso tayong uwi. So see you na lang siguro sa Bago City mamaya mga boss, para tipid-tipid din sa battery at sa memory. Alright, so be right back mga boss. Alright. Alright, so nandito na tayo sa Bago City mga boss. Ang bilis lang ng biyahe natin Hindi na tayo pupunta dun sa pinakaloob nila dahil yan yung daan papuntang city proper talaga. Yung Daniel's kasi ay dito lang naman eh, along sa National Highway talaga. Kaya hindi na tayo makakapasok sa city proper nila. Dito lang yon banda. Grabe yung init ngayon Nanunuot na naman yung init. Medyo may kalakasan yung hangin dito. Sana klaro pa rin kahit napakalakas ng hangin. Malapit na tayo mga boss. Alright, so ito yung Daniel's mga boss. Ayan, dito rin ako bumibili ng ibang parts para dito kay Asyong. So ayan mga boss, bili lang tayo ng bolts kay Asyong na titanium kung merong available dito. Hopefully meron. Alright, so be right back mga boss. Woo! Alright mga boss, so tayo ay pabalik na dahil wala yung hinahanap natin doon sa Daniel's. Wala po silang available na set na titanium bolts. Yung available lang doon ay parang paisa-isa na hindi rin makakabuo ng set. So wala rin. At naganap din tayo sa mga
malapit na mga spare parts doon. Wala din silang available. Karamihan sa binebenta is yung mga gold at paisa-isa din. Wala talagang set na binebenta. So siguro sa online store na lang talaga, like Shopee, tayo makakabili nun. Pero try pa rin natin dumaan dun sa Talisay or sa Silay. Baka sakaling may available dun. Pauwi na rin naman tayo, so daanan na natin. Woo! Lakas ng hangin. Sana okay pa rin tong audio quality, ano? Kahit sobrang lakas ng hangin. Kasi parang ano tayo, pasalubong tayo sa hangin, oh. Lakas, oh. Grabe. So balikan ko ulit kayo maya-maya mga boss pag nandun na tayo sa Silay. So be right back mga boss. Alright. So nandito na tayo sa Talisay mga boss, at dito sa store na alam ko nagbenta din. Meron silang binibenta pero pa isa-isa din. Wala din silang isang set. Siguro uwin lang tayo. Sa Silay alam ko wala din yun eh. Wala akong alam na nagbebenta ng isang set na bolts na titanium. So no choice tayo mga boss. Online store na lang talaga yung posible nating orderan para mapalitan yung bolts natin ng titanium. So sa Talisay pala yun mga boss. Kala ko sa Silay. So tayo ay diretso na lang uwi at mag-order online. For sure doon marami tayong makikita na set talaga para sa bolts ni Asyong. So tayo ay pauwi na mga boss. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin para i-testing itong mic adapter at mic natin na in-order kay Racing Boy. Wala naman sana akong balak mag-video ngayon eh. Kaso nga lang dumating nga yung mic adapter natin at saka yung mic natin na in-order kay Racing Boy. Kaya gumawa na lang tayo ng video para matest kung maganda ba yung audio output natin, para malaman ko na rin kung anong adjustment yung kailangan kong gawin. Kung na-upload to mga boss, ibig sabihin maganda na yung setup na to. Maliban na lang syempre sa pag-arrange ng mga wiring, kasi medyo hindi ko gusto yung arrangement na yon. Medyo nababali yung wire kasi. So anyway, salamat sa pagsama sa akin mga boss para pumuntang Bacolod at ipatingin yung ating drone at pumuntang Bago City para tumingin naman ng titanium bolts para kay Asyong. So hanggang dito na lang siguro mga boss. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating paglalayaw. Alright, see you in the next vlog mga boss. Bye. Woohoo! Alright, yeah.